Iniharap sa media ng National Bureau of Investigation o NBI ngayong Oktubre 1 ang dalawang akusado sa pagpaslang kay Attorney Wesley Barayuga, dating opisyal ng NBI. Kusang sumuko ang mga sospek matapos magpalabas ng warrant of arrest ang korte. Kaugnay ng pinagsanib na investigasyon ng DOJ, NBI at PNP. Si Cherry Lai magbabalita. Noong Setyembre 29 ngayong taon, voluntaryong nagtungo sa NBI Organized and Transnational Crime Division o NBI OTCD si dating pulis na si Nelson Enriquez Mariano, habang sumuko naman kinabukasan, Setyembre 30, si Police Lieutenant Colonel Santi Fuentes Mendoza matapos arestuhin ng mga ahente ng NBI sa Bacolod City. Kaugnay ito ng kaso noong Hulyo 30, 2020 kung saan binaril si Attorney Wesley Barayuga na nooy board secretary ng PCSO at retiradong pulis kasama ang kanyang driver ng mga riding in tandem sa Mandaluyong City. Namatay agad si Barayuga sa insidente habang sugatan ang kanyang driver na isinugod sa ospital. Batay sa utos ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, bumuo ng composite team ang DOJ at NBI na nakipag-ugnayan sa PNP Criminal Investigation and Detention Group o CIDG upang magsagawa ng masusing investigasyon sa naturang krimen. Matatandaan na sa isang quad committee hearing sa Kamara noong Setyembre 2024, umamin sina Mendoza at Mariano sa kanilang partisipasyon sa pamamaslang at itinuro bilang utak ng krimen sina dating PCSO General Manager Royina Marsan Garma at NAPOLCOM Chairman Edilberto de la Cruz Leonardo. Lumabas din sa investigasyon ang pagkakasangkot ni Jeremy Zapanta kausapin alias Tox. Dahil dito ay nirekomenda ng mga otoridad na sampahan ng kasong murder at frustrated murder ang 5 sospek. Nagpalabas naman ng warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 279 ng Mandaluyong laban sa kanila. Ayon kay NBI Director Judge Jaime Santiago, bago umalis papuntang Malaysia si Garma, nag-iwan ito ng contact number sa kanya. Ngunit simula nang lumabas ang warrant of arrest, hindi na umano ito makontak. Parang cannot be reached. So tinatawagan po ninyo cannot be reached? Oh yes, so. Number yun ng kamag-anak? Yung kasama niya, hindi ko na lang sabihin yung pangalan. Kasama niya, pinsan niya raw yun. So any communication na gusto namin i-relay through him, magkasama naman sila. But then hindi na nga sumasagot. Batay sa record ng NBI, Setyembre 6 nang dumating si Garma mula Amerika, ngunit agad ding lumabas ng bansa papuntang Malaysia kinabukasan, Setyembre 7. Layon umano nito na magbigay ng pahayag sa ICC kaugnay ng war on drugs noong siya isang police colonel pa. Nilinaw naman ng NBI na wala silang jurisdiction para pigilan ang pag-alis ni Garma noon dahil wala pang inilalabas na warrant of arrest. Nakipag-ugnayan na rin ang NBI sa Interpol at nagpadala ng request sa pamamagitan ng International Operations Division noong Setyembre 29 kasabay ng paglabas ng warrant. Dagdag pa ni Santiago, tiniyak noon ni Garma na hindi siya tatakas. We will now coordinate with Interpol, no? Para ang Malaysia naman ay cooperative sa atin. Ang authorities there, cooperative naman sa atin. Pagka nalaman nila na meron ng warrant of arrest against her, maaring arestuhin nila and then communicate with us na eto, nakuha na namin, sunduhin nyo na dito or ihahatid namin sa airplane, salubungin nyo sa airport. Ganun po mangyayari. Pinayuhan na rin ni Santiago si Garma na mas makabubuti kung agad itong umuwi sa Pilipinas upang harapin ang mga kaso. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News.